Alright mga kapatid, kung nagtatanong ka ng mga update ngayon, bago tayo pumunta sa pinaka-main news ho natin sa Pinas News Insider, may mga ipapakita muna ako sa inyong mga, ano ba to, karumal-dumal na kasyungaan nila, no? Eto mga kapatid, ewan ko lang, ano, PCO, tahimik na inedit ang news article sa website. Salitang arrested, naglaho. Wow, parang ginapang nila, no? Dito lang yan, no? Ayan, no? April 25, mga kapatid. So, ibig sabihin, doon po mismo sa kanilang Presidential Communication Office, nakalagay kasi nung una, ayan, kung nakikita nyo po, yung may kulay yellow, ayan, may kulay yellow, yan, arrested. Ayan, no? Oh, arrested. Nakita nyo yung kulay yellow na yan. Ano? Kahit huwag nyo muna akong makita. Arrested. No? Ang nakalagay sa kanya ay Presidential Communication Office. So sila mismo ang nag-report, no? Nandiyan ayon sa ipinapakita ng mga mata. Mga mata ng agila. Ayan. Nakalagay arrested, pero dun sa kabila, biglang may nakalagay fugitive ako Bicol Representative Saldico in, ano bang basa dyan, sis? Custody, di ba? Ang layo, no? Biglang iba. So, iba yung sinasabi din ni Manang Claire. Ayan, ito na, di ba? Kaya minsan nawawalan kasi ako ng tiwala sa kanila dahil sa mga pinagagagawa din nila, ano? Dahil, para sa akin, fake news eh. Nahuli na si Saldico, si President BBM pang nagsalita nun, tapos biglang inedit nila to, parang magtugma yung nahuli na si Saldico, tsaka doon po sa arrested na inalis na tahimik. Wow! Diba? Nakikita to ng ating mga kababayan eh. Nakalagay mga mata ng agila, fake news peddler. Ayaw nila sa fake news, pero pag sila nagkamali ng pahayag, i-edit lang, no? Tapos gagamit ng mga salitang parang wordplay, iba yung salitang arrested doon po sa nahuli na. Alam mo yung ganon? Parang tinatangan nyo na yung mga kababayan natin kapag gaganyan eh. Kasi alam nyo, consider na rin yung kapag nahuli, arrested na. Parang ganon yun eh, base sa pagkakaunawa ko. Huwag nyong masyadong gawing literal na yung arrested magkaiba sa nahuli na. Kasi kadalasan po sa mga hinuhuli, parang naaresto na. Ganitong madalas ang ginagamit natin dito sa ating Pilipinas kung mahal. Tapos kunwari, ihimayin mo. Iba yung arrested tsaka sa nahuli na. So alam nyo, the more na nagsasalita kayo ng pagiging katangahan sa taong bayan, the more na natatawa at lalong humihina tuloy ang inyong mga taga-suporta. Ang mga natitira na lang ho sa inyo, yung mga vlogger siguro na binabayaran nyo, no? Ako natatawa ako dito parang munggo talaga, di ba? Ay, ewan ko po sa kanila. Eto na, ano na kaya ang susunod nating ibabalita dito bago po tayo magsimula sa main? Kasi ayan, wala tayong maaasahan. Galing mo ito sa mga mata ng agila ulit, ano? Wala tayong maaasahang magandang salita kay BP Sara, Vice President. Bakit wala? Natural. Kapag kayo hindi magaganda ang ginawa nyo dyan, malamang talaga, hindi maganda ang maririnig nyo kay BP Sara. Alam nyo naman na katangahan na yung mga, alimbawa lang, no, katangahan yan na yung mga nilalabas ninyo, puro kagaguhan, puro kataramtaduan. Anong gusto nyong gagawin? Anong gusto nyong puro magaganda pa rin ang sabihin sa inyo? Lahat ng kasalanan sa mundo isisisi niya sa Pangulo. Parang na-reverse niya pa, no? Samantalang sa administrasyon ninyo, wala kayong ibang sinisisi kundi puro Duterte. Sisi sa Duterte, sisi na naman sa Duterte. Konting may kumembot, Duterte na naman ang may kasalanan. Nung nagbagyo, nagkasalanan ng Dolomite Beach, nagawa ng administrasyong Duterte. Iko-connect nila sa Duterte, puro nakaraang Duterte, puro Duterte na lang. Tapos ngayon sasabihin mo lahat ng kasalanan na sa mundo isisisi niya sa Pangulo. Ba't ganun? Ano nangyari? Ba't parang binabaliktad nyo pa, no? May nabasa ko dito, di kasali ang mundo. Ang
Pinas lang, responsibilidad ng Pangulo. Kaya sino ba ang sisisihin? Si BP Sara na naman? Wala. Ako, sorry walang personal na galit. Natatangahan ako sa mga sinasabi ni Manang Claire. No? Sa mga sinasabi niya, ewan ko siya kung tanga siya, pero para sa akin yung mga sinasabi niya, puro katangahan. No? Yun lang, no? Walang personal na galit, madam. Hindi ka tanga. Yung sinasabi mo lang para sa akin. Opinion ko lang yun, eh. Diba? Okay, dumako na tayo dyan. Basta, gusto kong ipakita sa inyo to para malaman ho natin, mas malinaw na hindi na sila karapat dapat dyan pang mamuno or magtrabaho dyan sa San Sinukob nila. Mundo ginamit niya, ako San Sinukob. Okay, dumako tayo sa susunod. Ano po ba ang meron? Eto na, no? Fugitive ex-ako Bicol representative. Eto na yung iniba nila, no? Kasi hinighlights dito Presidential Communication Office na arrested ang sinabi tapos biglang tahimik na binaligtad, ano? Biglang hindi na ganyan. Sinabi arrested. So, sino pa talaga ang fake news, madam? Kaya ako, nahihirapan po talaga akong magtiwala sa administrasyon ngayon. Sorry, pero ang hirap maniwala ngayon dahil sabi nila ganito, sabi nila ganyan. Pero nakikita mo, hindi natin nararamdaman na may ginagawa talaga silang aksyon. Puro lang salita eh. Ngayon, kung tanga ka at naniniwala ka sa mga sinasabi nila, pakyo ka. Yun lang, opinion ko lang ho yun, ano? Okay, dumako na ho tayo dito. Ito si Kuya nagalit eh. Ano kayang meron dito? Di nakapagtimpi si Kuya, may point naman. I-play ho natin yan. Galing kay Noel Lamdero. Ewan ko kung maka-BBM to o maka-Duterte, pero parang nangangamoy kamalian ito, ha? Pakinggan natin, ano? Kabataan, ito, kabataan party list. Ito, ayan. Yan, ang dapat sa kabataan party list. Sayang, ang sinabi ni Rizal, ang kabataan, ang pag-asa ng bayan. Yung kabataan party list. Alam ko, mga dilawan din to eh. Parang may kaugnayan ata ito. Ito'y hula ko lamang at hindi siguro totoo. Pero parang totoo. Kasi sabi, kabataan party list. Kasi parang sila, yung mga nalalason o nabibrainwash ng mga mas matataas para sila ay umakyat ng mga bundok o may kinalaman sila dun sa NPA. No? Yun ang pagkakaalam ko. Mga ano to, mga dilawan to siguro, no? Kayo, boss niyo. Maraming salamat sa pagpunit ng aming mga proyekto. Para po sa atensyon ng lahat. Para sa kapakanan ng Ang kabataan. kabataan party list. Ayos Salamat sa iyo. Huwag niyo i-post yan! Na ang nagawa. Huwag niyo i-post yan, mga beneficyo nyo! Salamat. Titigyan nyo lang ito ng pagkakataon nitong mga walang kwenta na to sa lipunan ng libreng TikTok! Huwag! Gawa po ng kabataang party list yung libreng edukasyon, libreng kolehiyo, at yung sinasabi ko ni Kuya, kaugnay sa mga NPA, NDI. Libreng edukasyon, libreng kolehiyo. Di ba meron naman na yan? Tanginan nyo naman. Meron na yan eh. May public nga eh. May university. Konti lang yung mga babayaran. Hindi nawawala yung babayaran pero hindi malalaki, di ba? Ano yung pinagsasabi nila na libreng edukasyon eh? May libre naman talaga. Ewan. Baka siguro mali ako, no? Tagal na lang inalasihan! Lahat kayo pwede kayo mag-exam! Kung ipopost ko po ito, isang tunay, genuine youth representation ng kabataan sa Kongreso. Maraming Nag-aaral kayo salamat mabuti! po. Maraming salamat! Umalis ka na sa harap ko! Dahil sa ganyan po ninyong walang respeto sa pakikipag-usap sa mga Kaya lang kayo kabataan. nagkakaroon ng respeto sa mga kabataan at mga magulang na kinuha yung mga kabataan ng mga anak nila! Ha? Lumayas ka sa harap ko! Alam niyo kung ba't nakugulat si Kuya? Kasi si Kuya ay naka-red. Ano to eh, mulat na. Malawak ang pag-unawa. Itong mga kabataan ho kasi natin, alam nyo, wala pa silang laman eh. Kukunti pa lang yung laman ng kanilang mga kukote. Ngayon, pag nalagyan yan ng masama, akala nila yun na yung tama. Correct me if I'm wrong. May ganon. Nasa bata na lang yan kung talagang malawak din ang pag-unawa, siniswerte. Pero yung ibang bago pa lang, yung utak malaki, tapos biglang pwedeng malagyan ng mga impormasyon na akala nila, yun na yung totoo. Kaya yung iba, umaakyat ng bundok, kasi nga, magagaling yung mga nagbi-brainwash na ganito ang ating gobyerno. Sa ngayon, oo. Ganito ang ating gobyerno, ganito. Ganyan. Siyempre, ikaw bilang isang bata, wala kang alam. Ito pa lang ang narinig mo
sa talambuhay mo pagdating sa politika. Yung mga magulang ng mga na-brainwash, ng mga umakyat ng bundok at na mga namatay, kawawa rin ang bata sa pinaglalaban nila na akala nila yun ng tama. Mali ba ako? Isipin nyo na lang, mga umakyat ng bundok yan, ipinaglalaban nila, hahawak sila ng mga barel, hahawak sila ng mga kung ano-ano para lumaban sa gobyerno. No? Pangit. Pwede mong labanan yung gobyerno sa mas magandang paraan. Pero ikaw na nag-aaral ka, na may kinabukasan ka, mabubuhay ka, ang ganda ng pangarap ng mga magulang mo para sa'yo, tapos iaakyat mo lang ng bundok. Hindi ko kayo masisisi. Nakakaawa kasi nga yung laman ng utak ninyo naiimpluwensyahan na akala nyo tama. So hanggang doon na lang ang pag-unawa nyo kasi pag napuno na yon, hindi na malalagyan yun ng totoong dapat nandudunho sa mga utak nitong mga umaakyat ng bundok. Sayang. No? Maraming, di ba may mga magulang sa hearing umiiyak, yung anak nila nagbago na, kesyo ganito na, sumasagot, tapos umakyat ng bundok, hindi na nakauwi, tapos nangyari na-deads na lang nang dahil sa laban ng mga NPA, laban sa gobyerno, etc., sundalo, ganun ang nangyari. Hindi nila alam, itong mga kabataan na to, pinampaprant lang sila. Yung mga totoong mga nang brainwash sa kanila, naka-aircon, maganda ang bahay, maganda yung tulugan, aircon, basta maganda, nakakakain ng tama. Samantalang itong mga kabataan na to na brainwash, nandoon sa bundok, kawawa ang mga magulang, umiiyak, tas yung mga anak nila nilalamok, walang makain. Minsan paglalaruan ka pa siguro ng mga mas ahead sa'yo doon, kawawa. Akala nila yun na yung tama, yung pag-akyat mo ng bundok at pag-alsa. Imbis na ang course mo engineer, ang course mo magaganda para sa kinabukasan ng sarili mo at magkakaroon ka ng pamilya o bahala ka sa buhay mo basta't maganda ang kinabukasan mo. Pero ang mangyayari, aakyat ka lang ng bundok, nakakalungkot. Yun ang ayoko na mangyari sa mga iba pang mga kabataan na naniniwala. Pero wala, hindi namin kayo masisisi. Ang talagang mga magagaling mag-brainwash yung mga taga-kabila Kaya nga sana pagka dumating yung time na si VP Sara ang nakaupo, maghigpit palalo para sa mga ganitong mga bagay. Kasi yung mga yan, ayaw kay BBM din Pero nakita nyo nung ginagawa, hindi kinakanti si BBM kasi pwede silang makinabang. Base lang ho yan sa aking obserbasyon Okay, lipat na ho tayo. Yun lamang po, sana may napulot kayo dyan. Ito na, ito ata pinakahuli. Ito yung kay BP Sara kasi si Trillanes pumunta The more na pumupunta si Trillanes, parang di umano nagiging palpak at mas lalong nadidiin na wala talagang kasalanan si BP Sara. Pakinggan ho natin ito Sinong nanood ng hearing tungkol sa SALN at bank transaction ni VP Sara nung nakaraan? May napuna lang ako kung paano nila kinompute ang mga bank transactions. Ano yung katangahan na ito na? Ang deposit plus withdrawal ay total? Anong mathematics yan mga sir at ma'am? Ngayon lang ako nakarinig niyan. Meron bang bagong math rules na ganyan? Kasi sa pagkakatanda ko, wala Kahit si Pythagoras sasakit ang ulo sa math ninyo. Ito pang isa na si Trillanes. Yung bank transaction na una pa kesa sa building na sinasabi niya. Ano yon? Nakapag-deposit na sa isang lugar na hindi pa nag-e-exist? Ito talaga ang problema sa inyo Sa pagkakaalam ko lang ito ata yung sa Davao City 2011 to 2012 dun po yung issue na sinasabi ata ng Trillanes 2012 2011 naman ay 2011 pero 2012 naman ata na itayo yung mall na yon. Ewan ko kung Gaisano Mall, nakalimutan ko na Ginagawa niyong mga bobo ang mga tao. Kumakabig kayo sa bank issue kasi akala niyo illiterate ang lahat ng tao. Porke ba karamihan sa mga Pilipino walang alam sa mga bank transactions? Yan na ang ginagamit niyong bala? Kung si Madriaga naiiyak, ako naiiyak na rin. Putya, ano yung pinresenta niyo? Malayo na nga sa sinasampa niyo. Sablay pa kayo. Kaya hindi kayo siniseryoso ni VP Pagpatuloy nyo lang yan. Para kayo na mismo gumawa ng paraan. Para magmukha kayong mga clown lahat. Palakpakan muna natin to. Maraming salamat sa iyo AI Si Adam yan, si Adam. Yan, mas nalilinawan ho tayo kasi yung mga katarantaduan na nangyayari sa hearing, base lang ho sa opinion ko,
pwedeng marinig yan ng korte. Kasi doon sa korte, mga matatalino, may mga pinag-aralan, may mga experience, lalo na yung mga judge yan. Magkakaalaman po yan kung sino ho ang nagsasabi ng totoo. At wala na tayong magagawa. Ganyan ho talaga ang ating gobyerno ngayon. Kaya tiis-tiis na lang. Sana maging aral din ho sa atin yung nangyaring, ano bang tawag dyan, na dapat iboto natin yung karapat dapat. No, wag na tayong bumoto. Lagi naman natin naririnig to noon pa pagka mag-e-election eh. Wag na tayong bumoto ng mga politiko na walang ginawa kundi kuhanin lang yung loob natin. Pagsakay sa kung ano-ano, pagbuwat ng mga sibuyas, trapiko, ito ang dagat, pagkain ng mga kung ano-ano na pang mahirap kunwari, kakain lang sila ng mga ganon kapag ka-eleksyon, alam mo na yun. Nakakagago, di ba? Lalo na pag inabot ka na 15 minutes na tong video, edi mag-like ka na. Sisimulan na ho natin. Ano po ba ang meron dito? I-play na ho natin ito ha. Yan. Ito ang pinaka-main na balita ho natin galing sa Pinas News Insider. Hala, nag-leak na USB ni Romualdez VP Sara, take over na. Patanong po, sana nga maging presidente na lang si VP Sara para yung mga bangag-bangag managot. Gusto ho natin ng katahimikan. Shoutout sa lahat ng mga tanga-tangang naniniwala pa rin sa mga kabila. Wala na kaming magagawa. Ganyan na ho talaga kayo. Pero hindi ho namin kayo kaaway, ha? Kanya-kanya ho tayong paniniwala, pero wag ho kayong mapipikon. Pag sinabi kong syunga-syunga kayo, pananaw ko lang ho yun. Huwag kayong mag-alala. Wala akong personal na galit ho sa inyo, ha? Kayo, bahala din kayo. Free to hit kung anong gusto nyong sabihin sa mga DDS o sa mga sumusuporta sa tama. Kahit alam nyo ng mali, basta bayad, okay lang. Ganon kayo eh. No? Okay, i-play na ho natin. Ano po ba ang meron dito, Kuya Coach Oli at Pinas News Insider? Here we go. Eto, galing ito sa isang reliable person. Romualdez, nagbabala, ilalabas na ang USB. Oy, alalaman natin, makikita natin kung sino ang kukurap dahil alam ng lahat, maraming ebidensyang alam itong si Tambaluslos. Seriously, ako napakaganda po ng pagkakataon ngayon. Ito na po ang nangyayari. Nakakatuwa po dahil alam naman natin, ang mga traidor, magtatraiduran. Sino-sino pa ba ang nakikinabang dyan? Tandaan po natin, ang mga swapang sa kapangyarihan at pera, may problema talaga sa personalidad yan. Kaya, abangan ninyo. Ha? Ako'y nagpapaalala, ha? Napaka-importante. Sana pagpasok nyo pa lang, i-like nyo po agad itong video na ito. Ha? Ito, konting lambing. Libre naman po yan. I-like nyo lang, ha? Itong video na ito o itong vlog na ito, i-like nyo po. Ito ang balita ngayon. Trending at pinag-uusapan ngayon sa mundo ng social media. Ang di umano'y balitang. Ito ang balitang dapat malaman ng taong bayan na pilit tinatago at pilit ayaw di umanong ipalabas ng mga bayarang media sa palasyo, kamara at senado sa publiko. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa channel na ito at kung gusto mo ang mga balitang politika, ay please huwag kalimutang mag-like, subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated ka palagi sa lahat pa ng mga bagong video na i-upload namin. At ito na nga mga kababa. Stress ka? Ha? Mangangayayat ka sa kulungan. Tandaan nyo, it's ticking. Tick-tock, tick-tock, tick-tock. Ano bakit? Palapit na tayo sa 2028. Oy, isang taon na lang, manginginig na sila. Himas rehas kayo mga animal pagdating ni Sara. Tick-tock, tick-tock. Kaya, stress yan eh. Depress, kita mo nangayayat to. Baboy yan eh. Sinabi mo yan ha? Ha? Tandaan nyo to. Oh, mark my word. Aaraw-arawin kita. Kasi ano sabi niya? Hindi na ako mananahimik. I will face this head on. Pag nanahimik ka, nalagyan ka na naman ng maleta. Pag nanahimik ka, nag-usap kayo ng magpinsan, hati na lang kayo sa korupsyon. Oo nga, ano. Base sa aking pagkakaintindi lamang, ano. Siguro ito si Romualdez, kinulang yung hatian. Parang hindi to hating magpinsan, Kumbaga, hindi hating magkapatid to, ba't lamang na lamang ka? Dapat ako si Romualdez. Ako dapat ang mas malaki, o kaya patas. Siguro, hindi nagkasundo sa hatian to, kaya itong si Romualdez, nag-iingay ngayon.
So, base sa aking pagkakaintindi, kung ito tumahimik, baka naibigay na yung nais. Pwedeng ganun, Sinabi mo yun, hindi ka na mananahimik. Paalala nyo sa akin ha, sa mga manunood ko, sinabi niya, hindi na siya mananahimik. Tingnan natin. Oh. Baka kasi nananakot lang tong animal na to dahil hindi siya pinalis. Oh. Oh. Napapansin niya na, uy, pambihira. Ako ang ituturo dito ha. Kung ituturo nyo ko, idadamay ko kayong lahat. Oh. Kaya magsasalita ako. Pananakot lang. Oh. Kaya wag kami. Maalalahanin ako sa ganyan. Oh. Hindi ka na mananahimik ha. Today, I'm taking this opportunity to speak directly to the Filipino people. From the start of this controversy, I've been cooperative. I personally appeared before the proper authorities. I voluntarily submitted my affidavit to the ICI. I provided Kakampi nyo yung ICI, bugok ka ba? Oo nga naman. Hindi nyo nga tinelevise yung investigasyon eh. Huwag mo nga ipinagmamalaki na nagsasubmit kayo sa authorities. Kung ikaw ay nagsasubmit sa authorities, alam mo na gusto ng taong bayan humarap ka sa Blue Ribbon Committee. Yun, dapat yun. Oo. Magpa-imbestiga. Kasi yung imbestigahong nangyari sa kanila dun sa walang kwentang ICI na yon, sila lang din May nakita ba tayo? Wala. Ano nang investigasyon yan? Hindi naka-public ang putya. Magkusang loob ka na. Huwag ka magtago sa pantalon ni Tito Soto at ni Ping Lacson. Correct. Oh, may paganyan-ganyan ka pa. Eh di sana kung talagang gusto mo magpa-imbestiga, nagpunta ka ron, puro ka excuses. Huwag mo nga kaming binabuhaya. Ginagawa mo, alam mo yung mga sinasabi mong yan? Hindi ka mahal ng taong bayan. Sa tingin mo may naniniwala na inosente ka? Bukod doon sa mga trolls mo? Tanga ka. O ginagawa mong tanga mga Pilipino. want to make this simple and clear. Tsaka alam nyo, si Romualdez, pag walang pera yan, malamang walang kakampi dyan. Yun lang. Nakikita ko yan. Pag walang pera yan, walang kakampi dyan. The national budget does not depend on just one person. The budget does not begin in the House. Oo. It begins in the executive. Yun. Huli na. Maliwanag. Ha? Ang budget hindi po nagsisimula sa House, sa executive. Ito na po yung lagnagan. Kaya lang, mas maganda, diretsuhin mo na tambaluslos. Alam nyo po, dito dinadaplisan niya na si Bongbong Marcos. Executive, binabanggit niya na yung executive. Hindi daw kaya ito ng House lang. At hindi niya lang daw kaya ito. Yung House man lang, marami pong miyembro. Exactly. Etong Ghost Projects, ano mo sabi nila diyan? 'Di ba? Sindikato 'yan. Marami 'yan. Oo. Lahat 'yang gumagalaw. Kaya nga yung 18 Marines, sinabi ang daming nakatanggap ng maleta. Hindi lang naman ikaw ang nakatanggap ng maleta eh. Marami po, yung iba envelopes. Pati nga yung hindi politiko na si Trillanes nakatanggap ng maleta eh. Wow, Kaya sindikato po 'yan. Ang mastermind lang kayong magpinsan. Ay. Pero nilalaglag niya na dito si Bongbong Marcos. Ito yung matagal ko nang sinasabi. Maglalaglagan talaga itong magpinsan na ito. Kasi po kung kayo ay nasa katayuan ko, bilang isang member ng SMNI at isang vlogger din, news anchor at vlogger, may mga kumakausap sa amin. At yung mga amuyong nitong mga to, nilalaglag yung kabila. Halimbawa, may kakausap, oy, ilaglag mo si Bongbong. Ilaglag nyo mabuti yan. Yung kabila naman, oy, ilaglag nyo si Tambaluslos. Ilaglag nyo yan. Sa akin, dati ko namang binabanatan yan. Paano na ngayon yung mga dilawan? San sila? Sino ngayon nakakampihan nila? Si BBM na. Hindi na si Romualdez, no? Taragis, nakakadiri itong mga ibang dilawan. Hindi naman lahat. Nakakadiri dahil kung saan sila pwedeng makinabang, dun sila didikit. Gusto nila si Romualdez din di ba? Hindi nila binabanatan yan. Paano ngayon? Nagkakaganyanan na sila. So, kanino kayo kakampi? Kay Romualdez o kay BBM? Puta, magkakalaman. Mag-focus kayo kay Bongbong. Yung kabila, mag-focus kayo kay Tambi. Ganyan po ang gawa niya. Hindi po ako nagbibiro sa inyo. Kaya alam ko, matagal na, maglalaglagan tong mga to. It's just a matter of time. Kasi yung sundalo pa lang nilang naglalaglagan. Pero darating at darating din dun sa pinuno. Nakukuha niyo po. Hindi naman pwedeng naglalaglagan sa ilalim. Walang go signal sila. Pansinin nyo, may politiko na binabanatan si Tambi.
Pero sasabing inosente si Bongbong. Di ba may mga ganyan? Meron din naman politiko, binabanatan si Bongbong. Pero parang ang linis-linis, ni Tambaluslos. Wow. Walang AX kung walang ganun. Oo nga, no? Nasaan na kaya ngayon? Hindi ko na sila nakikitang nagsasalita, no? Si Romualdez, mahalin natin yan. Wala nang gano'n. May Ike, hindi dahil kay Romualdez. Paano na ngayon? Kamusta na? Ano nang balita sa kanila, no? Siguro mga kapatid, hanggang dito na lamang tayo, no? Itutuloy pa rin natin itong video na ito, no? Kumbaga, dire-diretso na ho natin. Maraming salamat po sa inyong panonood, mga kapatid. Tuloy-tuloy ho tayo, ha? Ang ganun. Di ba? May mga ganun? May ganun din vlogger. Kaya sasabi ko sa inyo paulit-ulit, mag-iingat kayo sa vlogger pag laging binabanatan si Tambi, pero si Bongbong hindi. And at the same time, laging binabanatan si Bongbong, pero si Tambi hindi. Kasi magkasabwat yan, paano mo ihihiwalay? Ibig sabihin, nasa kampo sila ng mga trolls. Gets? The agencies and departments prepare their proposals. The executive consolidates them into the National Expenditure Program, and that program is then submitted to Congress. From there, the House deliberates, but the House is not one person, and it is certainly not the Speaker alone. It is a collegial body made up of hundreds of members, multiple committees, vice chairs, and institutional processes. In fact, there are around 85 committees, each with its own jurisdiction, leadership, and members. Kaya No speaker. ano punto na sinasabi nito si Romualdez? Nito si Tambaluslos? Apakadaming committee. Ang daming congressman. Hindi lang naman ako nag-iisa. Warning shot po yan. Tandaan nyo po Ano ibig sabihin? Hindi nyo ako suportahan dito? Papangalanan ko kayo. Sabi niya, hindi ako nag-iisa dito. Bagamat hindi niya diniretso na lahat, maraming nakatanggap. But remember this, tinanong ko to kay Lebiste. Nasa 50% ba ang kurap ng mga congressman? Personally, tinanong ko yan live. Sabi niya more than 50%. Sindikato. Ibig sabihin maraming nakatanggap. Ayan na po. Nagpapadaplis na si Tambaluslos. Grabe ang corruption sa ghost projects. Yung magpinsan, nagtuturuan na. Tapos ang gusto nilang asikasuhin, impeachment. Ang gago rin di ba? Ang gagago. Ginagago tayo nitong mga to. Ganyan po katindi itong mga politiko. Kaya tandaan niyo po itong mga binabanggit niya. Kaya lang, hindi niya inaming mastermind siya. Nagbibigay lang siya ng warning para tulungan siya nitong mga to. The budget deliberation does not stop in the House. The Senate also conducts its own deliberations, reviews its own version, and plays its own role in shaping the final budget, and it is not a bystander. It is an active constitutional participant in this process. After that, the House and the Senate reconcile their versions in the bicameral conference committee. Only then is the final bill transmitted to the President for approval or veto. So let us be honest about what becomes law. The national budget is not the act of one person or one chamber. It is a product of a constitutional chain involving the executive, the House, and the Senate. So damay-damay na. Marami kaming member sa House, maraming committee dyan. Pagkatapos nitong budgetan na ito, dadalhin sa Senado at aaproban ng executive, aaproban ng presidente. So decision to ng marami. Pangalawang beses niya na binanggit yung executive. Kung ako sa'yo, eto, kung may mga papasok dito ng mga trolls ni Tambaluslos, sabihin nyo dito sa amo ninyo, unahan na si Bongbong Marcos. Ilaglag niya na. Kasi nilalaglag na siya Di ba? Hindi siya pinaalis ni Bongbong. Plano pang i-freeze ang kanyang account. Sayang yung yaman mo. Saan mo dadalhin yung maleta? Kung i-freeze din yung account mo, di ba? So unahan niya na. Kaya lang, siyempre, hindi to hahayaan ng mga trolls na maglaglagan yung dalawa, aayusin ba? Mawawalan sila ng kita. Pag naglaglagan yung dalawa, tapos sila. That's why command responsibility is far more logically relevant in the executive branch, where there is actually supervision, operational control, and implementation on the ground, than in the collegial legislative body where constitutional role is deliberation and appropriation. Yun, niyari na. Niyari ka na, Bongbong Marcos. So ano sinasabi niya? Hindi po sa House nangyayari yan. Yung nakawan. Kasi kung merong mga nakawang talagang malaki, parang sinasabi kasi nagparinig to si Bongbong Marcos dati, di ba? Mahiya naman kayo dahil nuknukan na daw talaga ang laki ng nakawan sa flood control.
Oh, ang sinasabi ni Tambi, kung talagang malaki nga, ganung kalaki, ganung magnitude ang nakawan. Hindi po yan nangyayari dito sa house. Nangyayari po yan sa execution, sa pagpapatupad ng mga proyekto. Ha? Sa madaling salita, ang sinasabi niya, sino bang nagpapatupad niyan? Nasa executive department yan. Na kay Bongbong yan. Ako, iniyari ka na ng husto, Bongbong Marcos. Oh, wala dito yan. Ha? Congress does not build flood control projects. Congress does not conduct procurement. Congress does not inspect whether a project was actually completed. Congress does not certify whether the work done was substandard or not. Yon, sinasabi niya, marami sa excuses, hindi kami nag-supervise niyan, hindi kami kung substandard yung project, hindi sa amin yung proyekto na yan. So, sa madaling salita, ini-excuse niya yung Congress. Hindi po yun ang issue. Ang issue dito, dumaan sa inyo yung pera, nabigyan kayo ng maleta, tapos, ipapasa ninyo para gumawa ng proyekto. Sa madaling salita, bago pa dumating sa mga kontraktor, tas-tas na. Kumimisyon na kayo. Yan ang sinasabi. Grabe ang komisyon. Halimbawa, ang halaga ng isang tulay o isang flood control. Halimbawa, ipapagawa mo sa akin ang halaga niyan. Kung walang dayaan, 500 million. Bago makarating sa akin, 50 million na lang. Kasi kayo sa ibabaw, di umano ay naghatian na ng todo-todo. Yan po yung sinasabi. Kaya nga merong pasabog yung maleta na napunta sa inyo. So sa madaling salita, oo, wala, baka posibleng wala kayong alam bakit hindi natapos yung proyekto o bakit ghost projects. Anong gagawin ng kontraktor? Mamajikin niya yung halagang 500 million halimbawa na tulay o flood control, bibigyan mo ako ng budget na 50 million. Anong gagawin ko? As contractor, hindi ko nasisimulan. O kung simulan ko, hindi ko tatapusin. Bakit? Saan ako kukuha ng pera? Naintindihan? Ang issue dito kasi, yung mga komisyon. Mga commissioner kayo, di umano. So if the allegation is that there was a systemic corruption in flood control implementation, then the public should ask the obvious question. Where does implementation actually happen? Executive. Definitely not in the session hall of the House of Representatives. Here's the simplest way to test that theory that I am the mastermind of this scheme. If I were truly involved in a fraudulent scheme of this nature, then the first place one would expect to see that pattern would be in my own district, in the projects most easily associated with me. You would have seen it in Tacloban, but I say this with absolute certainty. You won't see it in my district. My district has 0 ghost and 0 substandard flood control projects. Ayan, magantay ka lang. Pupuntahan ka namin dyan. Pupuntahan namin yung Tacloban. Nga, pag-usapan namin, puntahan namin yung Tacloban na yan. Oh, pinagmamalaki niya, walang ghost projects doon. Diba? Pero ito yun. Diba? Anong sinasabi nila? Ang pinakamalaking insertions, kayo ni Sandro. Kayo, maraming nakuha patungkol dito sa flood control. Oh, siguro, baka may nagawa kayo. Pero sa liit ng inyong syudad, sa kakaunting tao, bakit ang pinakamalaking may nakakuha ay kayong dalawang magtsuhin? Ikaw at saka si Sandro. Di umano. Yan yung sabi, di ba? Naibalita natin yun dito. Lumabas po yan sa balita. Hindi po tayo naggagawa-gawa dito ng kalokohan, ha? Binalita po sa mainstream media yan. At alam ko, doon sa matagal na nakikinig sa akin, alam nyo na nai-vlog ko yan. 0. And that is verifiable. To prove this point, I'm authorizing my staff to share and release to the public the list of all the projects in my district that the authorities may deem attributable to me. Let the public scrutinize and verify for themselves. As I already mentioned, corruption of this scale is not a one-man operation. It requires 2 things: budget decisions and implementation on the ground. With respect to how the budget was deliberated in Congress, let me say this categorically. I was not a part of the BICAM and the small committee budget deliberations. Yes, I was updated on the general outcomes of the deliberations, but I had no visibility with regard to the specific details of the discussions, including particular amendments or insertions approved during these closed-door deliberations. Records would show that I did not participate in those meetings and I was not privy to what exactly transpired during the deliberations. Wala daw siya ron. So, hindi niya raw sakop yun. Walang maniniwala dyan.
Kasi nga kahit nga itong bago nyong speaker, kahit hindi ka ang speaker, handle mo pa rin yung Congress. Yung influence nasa iyo. Di ba? Kahit wala ka doon, talaga namang lagi kang wala. Lumalabas nga daw sa attendance mo, present, pero wala ka. Sabi ni Chanko, lagi ka raw absent. Di ba? Inaatupag mo kasi yung maleta lang. Ang pinagmamalaki niya, yun nga, hindi ako kasali dyan sa mga yan. Hindi. Kahit physically hindi ka kasali, you control it. Noong pauuwiin na, susunduin na nga dun eh. Di umano. Di natin alam kung totoo nga bang nahuli si Saldico o hindi. Okay? Hindi na natin sakop yan. Kasi may nagsasabi, hindi naman talaga nahuli si Saldico. Meron naman nagsasabi, talagang nahuli yan. Kaya nga susunduin. So bigla naman ang pag-alis nitong si Tambaluslos. Napunan nyo? Biglaan eh. Hindi to umaalis. Walang planong umalis. Ngayon bigla-bigla nga alis kasi pauuwi na si Saldico. At syempre pag si Saldico umuwi dito, hahawakan niya ni Bongbong Marcos. Ituturo to. Pag nahawakan ni Bongbong Marcos, pag nahawakan ng executive department si Saldico, delikado po. Posibleng takutin. We really don't know kung ano mangyayari. Pero there is a big chance na ang malalagay sa alanganin si Tambaluslos. So anong gagawin? Punta na sa ibang bansa. Posibleng hindi umuwi. Baka nga hindi na ito umuwi. Hindi po ako nagsabi niya na si Boying mismo. Kaya hindi niya pinaalis. At ako'y naniniwala, posibleng tumatakas na to. Kaya ngayon, hindi siya pinaalis, nag-iiyak, nagtututuro kung sino. Ngayon, itinuturo niya si Chis Escudero, si Saldico at saka si ang presidente. Tapos siya inosente. Ang gago, no? Paano makakagalaw ang isang Saldico? Party list. Sino ba yan si Saldico? Ang daming ninakaw? Walang approval? Hindi mo alam? Magtiyuhin kayo dyan sa Congress? Ano ka inutil? Ano ka baldado? Ano ka tanga? Ano ka gago? Hindi ako naniniwala na inutil ka. Kasi ang isang tao na katulad mo na ambisyoso, greedy sa kapangyarihan, greedy sa pera, hindi ka inutil. Alam mo yung ginagawa ni Saldico at meron ka ring parte. Kaya nga ginulo mo, di ba, ang unit team? Kasi may ambisyon ka. Kaya nga pinasok mo yung PI na yan. Dahil gusto mong palitan. Di umano ang batas para ikaw ang uupong Prime Minister. So nakikita po natin dito, obviously, nagbibigay na siya ng warning doon sa kanyang mga tumuturo sa kanya. Pag ipapagpatuloy ninyo ang pagturo sa akin, idadamay ko kayo. And let's see kung paano magre-react dito ang Malacanang. Sabi ko nga sa inyo, pag bukas makalawa, tinayagan na itong umalis at nanahimik na ang Malacanang dito. Confirm. Guilty si Bongbong Marcos. Although, I honestly believe si Bongbong Marcos at itong si Tambaluslos ay mastermind. Pero lalo mas pinatibay doon sa mga tao na hindi pa totally convinced na guilty si Bongbong. Pero kung bigla itong pinayagan, mas maraming maniniwala na si Bongbong ang mastermind. Kasi natakot siya. Talagang papangalanan na siya. Talagang maglalabas na ng ebidensya to si doon sa speech niya, ito ay warning na maglalabas na ako ng ebidensya. Marami akong alam tungkol sa inyo. Kaya kung bukas, makalawa, payagan na ito or manihimik ang Malacanang, tapos tumiklop si Boying at pumunta na naman sa ibang topic, hindi na to pinag-usapan. Kasi malaki masyado ang binanggit nito si Romualdez. Pag nanahimik lang sila, confirm. Even doon sa mga dating hindi naniniwalang si Bongbong Marcos ay mastermind. Ngayon, maniniwala na sila. At yun na nga mga kababayan, ano na ang masasabi mo? Kung mayroon kayong hinaing at komento patungkol sa balitang ito, please comment down below. Pag-uusapan natin yan sa comment section. At kung nagustuhan nyo ang video, ay huwag kalimutang mag-like at i-share na din.
para mas marami pang makaalam at umabot ito sa marami sa ating mga kababayan. Maraming salamat po.